Good morning, Lord of Harvest. Kamusta na po kayo? Super duper miss ko na po kayong lahat. And muli po, samahan niyo po ako as we worship our God sa ikapitong pagkakataon na tayo magpupuri habang nasa kanya-kanyang tahanan. I know that He has been so good to us. He is our Jehovah Shammah and He is always with us. And patuloy nating nararanasan ang kanyang katapatan at kasapatan. Amen po ba? Bago tayo mag-start ng ating gawain ngayong umaga, samahan niyo po ako at tayo po manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father God, pinupuri ka namin sapagkat napakabuti mo. Hindi mo kami pinababayaan at laging sinasamahan. Ama, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang paghahamon. Lord, accept our worship, O God, sa umagang ito, and may you be glorified. In Jesus' name. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba. Hindi ako magbabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot. Hindi ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako magbabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Sabay-sabay! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako magbabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako lulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako magbabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turn the lights around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you
day wet, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever
where you are. Ngayon po ay April 26 Patay pa lang mic. at hallelujah. May problema tayo? Hindi, okay na. Hindi ko na buksan yung mic. Oh. So, ulitin ko ulit. Pwede ah. Okay, yun. Ito po ang isang nagiging problema natin kapag live. Talagang may mga glitches. Ulitin ko po muli aking sinabi. Magandang umaga po, Lord of Harvest and the world. Mga kaibigan natin po dyan, lahat po ng mga nanonood. Welcome. At we would like to make special mention sa ating pong mga nakasama sa na nagpaawit, si Jim Brian Padragao at si Ate Marva Marcelo Alyanige mula sa California. Ganun din ang arranger natin si Kuya Claude. Sama natin si Pastora Dr. Jo at ang new lingkod Pastor Chris Anago dito po sa aming living room turn into our live stream studio dito sa Gloria Video, Batangas City. So magandang umaga po, Lord of Harvest, wherever you are. Ngayon po ay September, not September, April 26, 2020. Napakahaba na ho ng ating pong pagtitiis, ng ating pong pagtsatsaga. Subalit, alam natin ang ating Panginoon ay napakabuti. Siya ang nagsusustain, siya ang nagsusupply ng lahat natin pangailangan. Tanong sa umaga ito, kumusta ka na kapatid? Nakalimutan pa na ka. Para din sa Batangas ang oras po namin, ngayong umaga ay 9:45. We just had our worship and today we will have our word for today. Sa ibang bansa ay iba, ngayon ay gabi. Doon sa North America. I would like to shout out sa atin pong mga kapatid. Dahil kami po ay narito sa Batangas, tayo ay live. Atin pong babatiin natin. Huwag na yung mga pangalan, yun na lang mga barangay. Barangay Poblacion 1, Barangay 5, Barangay 6, 17, 18, 19, Barangay 20. Diyan po, dito po kami. Ang atin pong mga kapatid sa Barangay Kuta, sa Barangay Wawa, sa Kalikanto, sa Bulbok, sa Dao, sa Palyukan West, sa Sinlong, sa Kumintang Ibaba, Kumintang Ilaya, Alangilan, sa Tinggalabak, San Miguel, Mabakong. Ayan, nandito po yung ating mga kapatid na iba na lockdown. Sorosoro, taga-Ilihan, mga taga-Bawan, Dumuklay, San Pascual, taga-Barangay 4, sa San Jose, mga taga-Lipa na mga kapatid natin at mga taga-Santo Tomas. Magandang umaga po sa inyong lahat at ganoon din po ang ating po mga kapatid na mga kapastoran at mga kamanggagawa sa Section 5 ng Philippines General Council of the Assemblies of God at ang Southern Tagalog District Council. Magandang umaga po sa inyo. Lahat po tayo ngayon ay live stream worship service. At ang atin pong mga kapastoran dito sa lungsod ng Batangas, United Elders of Batangas City, good morning, people of God. Gusto din natin batiin ang atin pong mga kaibigan at mga kapatid doon po sa Mindoro, sa Calapan, nandun ang mga inan. Sa Bako, yung ating mga kaibigan dyan at ang nasa Nauhan. Magandang umaga po sa Oriental Mindoro. Maging ang mga kamag-anak natin sa Puerto Galera, good morning po. Ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na naroroon sa iba-ibang panig ng daigdig mula sa Katif, Saudi Arabia, dalawang kapatid ko frontliners doon sa Katif, si Ime na nurse at si Nini na nando doon sa Kuwait. Sila po yung mga frontliners ng aking bayaw na si Brother Rico doon sa Russia. Sa Abu Dhabi naman ang ating mga pamangkin, ang Pereses at ang Masakayan, Limin, at ganun din po yung mga nasa Singapore natin mga kapatid. Nasa Las Vegas ang ating pong parent church doon, ang Lord of Harvest Las Vegas, ang Lord of Harvest Los Angeles, California, LA, mga kamag-anak natin sa Daly City, San Francisco. Good morning, Ate Ami, frontliner po natin sa California si Ate Amy. At ang nandun din ng aking inay.
Nga pala, ang aking ang inay ko ay nasa Calapan at ngayon ay naka-lockdown din sila doon sa Sibera. Yung mga kapatid po natin, kamag-anak sa Orange County, sa New Orleans, sa Louisiana, sa Arizona, sa Sydney, sa Melbourne, Australia, at saan pa ho? Sa London, Canada, sa Europe. Ang akin pong kumare na si Maring Meg Maranan. Pinababati ako ng aking asawa, si Maring Meg Maranan, at saka si Maring Lila Chua. Pasensya na ako, hindi ko kayo mabati lahat. Magandang umaga po sa inyo. Ako nag-request si Kuya Claude, nag-feedback sa akin. Yan, nag-feedback. So, yun. Are you ready, mga kapatid? Ready na po ba kayo? Bago po tayo mag-umpisa ng atin pong live stream worship service ngayong April 26, ay atin muna pong basahin ang salita ng Diyos. So, makikita mo natin sa screen natin, 1 Kings chapter 19, verses 1 to 8. Ito po ay napakagandang mga talata dahil ito po ay ito po ang word na amin po pinag-usapan noong last Friday sa atin pong Zoom worship and prayer meeting noong Friday alauna ng hapon. Kaya every Friday po alauna, if you want to join us in our worship and prayer meeting, mag-download po kayo ng Zoom ano bang tawag doon? So, Zoom meeting o Zoom conference. Mag-download kayo and we will send you the link para kayo po ay maka-join. Mas maganda ho doon. Hindi ito naka-broadcast pero makakausap naman natin bawat isa. And we are able to pray. Kaya yung first Kings chapter 19 verse 1 to 8 ay hayaan po ninyong, kung kayo may Bible, buksan po ninyo yung Bible nyo. Whatever verses you have, inyo pong buksan. At akin pong babasahin, meron akong inihanda na mga talata dito sa atin pong screen. Basahin po natin. 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ay isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo ang ganito ring oras. Ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pang mamatay na ako. Ulitin ko po yon. Yahweh, kunin na po niyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pang mamatay na ako. Narinig mo na gaho yung salitang yon. Marahil ay narinig mo na mula sa iyong mismong boses. Lahat tayo ay dumadaan sa mga ganyang pangungusap. Verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan na isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. Wow! At tubig na isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Verse 7, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya muli at uminom, at ang pagkain niya ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay sa 40 araw. Take note po, 40 days and 40 nights. 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai sa bundok ng Diyos. Tayo po yung manalangin, humingi tayo ng tulong sa Banal na Espiritu sa umaga ito. Salamat po, Panginoong Hesus, sa tulong ng iyong Banal na Espiritu. Aming Ama, kami po ay tunay na nagagalak dahil kami ay nagkasama-samang muli, bagaman magkakalayo ang aming mga distansya.
Thank you po sa social media na kami po ay may pagkakataon na makarinig ng iyong salita. Salamat po sa mga talata na aming pong binasa at kami po ay patuloy na umaasa kami po palalakasin mo upang katulad ni Elijah kami po ay humayo dahil marami pa kaming gagawin. Salamat po Panginoon. Cleanse us with your blood as we humble down. Lord, we declare your grace upon us. Salamat po dahil kami ay ligtas sa anumang gawa ng kaaway at kami po ay patuloy na nag-i-enjoy ng iyong pag-ibig sa mabuti. Salamat po. Lord, lahat po ng nakatuon, nakikinig at nakatunghay sa mga sa live stream na ito ay hayaan mo hipuin mo po sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan hanggang sa screen ay lumabas Panginoon yung iyong pagdantay ng iyong mga kamay, Panginoon. Thank you, Father God, for your embrace and for your comfort over all your people wherever we are, in Jesus' name. Sabihin nga po natin, Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ito pong coronavirus disease na ito ay talaga namang napakalaking problema sa ating lahat. Hanggang na, sabi nga ng mga tutunda, hanggang na ikaw ako'y naging bata, naging tao, ay hindi pa tayo nakakaranas sa mga ganitong problema. Pero, just like 2 Sundays ago, we discussed na hindi pala ito ngayon na nangyari. Noon pang First World War, 1910 o 1918, ay nagkaroon na po ng ganito. At even prior to that, ay marami na akong namatay, marami na dahil sa mga pandemics o yung pangkalahatang karamdaman na naranasan ng maraming tao. Kaya ang coronavirus disease na ito ay patuloy nating labanan. We can combat against this virus disease by way of our obedience. Napakasimple po nun. Kayo dyan na mga nakaupo lang sa tahanan ay magpatuloy po tayong sumunod. Kami ay medyo nalungkot dito ho sa Batangas City. Bakit to? Kasi ang atin pong ang pronouncement po ng Pangulo ay ma-extend. Kasama yung deklarasyon kasama yung endorsement ng Interagency Task Force ng COVID-19 na ma-extend po hanggang May 15. By the way, ito pong extension na ito ay akin pong sabi ko nga na may hula na ako dito. Sabi ko na hindi ito kakayanin ng April 30 kaya hanggang kalgatian ng Mayo. Pero ganun pa man kapatid, alam ko malungkot ka. Alam ko nalulungkot tayong lahat. Pero iyo pong kalamayan ng loob mo, laksan mo ang loob mo. Sama-sama tayo sa labang ito. Ay kami din sa Batangas ay masaya. Ewan ko dyan sa inyo dahil kami rin ay nakakatanggap ng mga blessing mula sa ating pamahalaan. Parang kami ay nakakatatlo ng rations ng mga bigas at saka tinapay. Salamat sa ating punong lungsod at sa ating barangay kapitan si Paring Jesse, sa kay Mayora Di Makuha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po dahil even ang ating governor na si Dodon Mandanas ay nagpadala din. Hindi ko lang alam kung yung tinanggap namin galing sa kanya or basta salamat po sa inyo. Salamat sa ating Pangulo. Please stay with us in prayer, praying for our President na napakahirap po ng kalagayan. Kaya nga ang akin po sinasabi, kung wala po kayong maitutulong na mabuti, huwag na ho kayong magsalita o kayo mag-post sa Facebook ng anumang rantings na hindi talaga makakatulong because kayo po ay nagiging part ng problema. If you have a lot of things to share, ay di ibigay po ninyo. Magbigay kayo if you have resources para makatulong sa atin pong mga nahihirapang mga kababayan, ay tumulong po tayo. Ako rin mismo, kami mag-asawa ay patuloy na gumagawa ng effort. Katulong po ang atin pong mga
partner, sina Pastor June, Pastor Mimi, sina Brother Rico, si Gemma, ay atin pong mga kapartner sila talagang buwis-buhay din ika nga. Hindi ganun kadali ang mag-distribute dahil alam niyo na po ang transmission ng sakit na ito ay napakabilis. We are dealing with an unseen enemy. So, bigyan po natin ng kagabi ko po lamang ito natanggap po lang sa aking kapatid na si Henry. Ito naman po ay legit dahil galing sa Philippines Agency. Kung makikita po ninyo, yung mapa ng Pilipinas ay merong high risk, moderate risk, or low moderate risk. Ano kaya? Yun pong maroon na kulay ay kasama doon ng NCR, Calabarzon, Mindoro. Tayo po ay kasama doon sa high risk, enhanced community quarantine hanggang May 15. Yun namang iba, under general quarantine, ay hindi kasi masyadong matao doon at hindi rin masyadong pasaway ang tao doon. Dito sa lugar na ito, thickly populated, ay talagang kasama doon ang Oriental tsaka Occidental Mindoro, ay talagang tayo po ay nasa extended enhanced community quarantine. Pero tulad nga sinabi ko, huwag po kayong mag-alala, kasama natin ang Diyos, sama-sama tayo sa labang ito. Meaning, ay meron din po silang pronouncement na yung mga industries and offices kinukonsider ho. Hindi naman po ito dinideklara na, pero kinukonsider. Ibig sabihin, wala pang official declaration, pero malamang, ito po, malamang na ang mga classes in schools ay September mag-umpisa. Kaya yun po mga estudyante natin, yung mga may kakayanan, edi kayo po ay na online ang inyong pong pag-aaral. At maganda rin ho, yung mga magulang naman walang ginagawa sa bahay, turuan po ninyo ang inyong mga anak. Turuan ninyo ang inyong mga anak dahil wala na po kayo ibang magagawa. Bawal magtong-it. Alam niyo, hinuhuli. Bawal magsugal. Bawal magsabong. Bawal din magbarik. Ay, anong gagawin mo? Ay, di, ayusin mo ang buhay mo. Bawal din na magdroga. Ay, lahat na ho. Ito naman po para sa ating lahat. So yun po mga leisure, amusement, gaming, and fitness ay hindi muna, basta mayroong mayroong maramihan tao. Yung mga pamamasyal, bawal muna ho. Hanggang September po i-open. Ito po ay, kung sinabi ko, hindi po official. All mass gatherings, ito po, ayun, hinighlight ko po ito. All mass gatherings, kasama po dito ang churches. Ako po ay isa sa nananalangin dahil apektado ho ang operation ng churches. Since nang tayo po mag-lockdown, ay alam naman po ninyo kung ano po. Alam mo kapatid, habang kinanonood, alam mo po na ang operation ng churches is through the giving of the people of God. Pero salamat sa Diyos, tayo po'y buhay. At patuloy pa rin po ang atin pong church activities. Buhay po tayo. We are able to pay for rent at kung ano-ano pa. So, yun po, yung mga malls ay delimited na po. Ito po, pagdating po ng pasukan. Ayan ang China. The school in China reopens and this is their uniform. Aba, lahat doon ng mga bata ay naka-face shield, naka-mask, at ganito na ho. Ito po ay sa China. Kaya kami dito ho, gumawa na po kami ng mga DIY na face shield. Gagamitin ng aking asawa at ang aking anak na si Clarence at ang buong clinic staff ay they are having this conversation in preparation for the opening, yung mga emergency cases lamang ng dental clinics ni Dr. Jo. So, ang new normal ho ay talagang hindi normal. Yung new normal ay hindi normal. At talagang, nakakalobat. Ito po ang issue ngayong umaga. Lobat ka na ga. Pagod ka na. Yan po ay talagang hindi po may iwasan natin. Normal na tao makaranas na malobat o mapagod. Yung ikaw ay hinang-hina. Kakakain mo lamang ng sardinas. Kakakain mo lang ng noodles. Ay, pagod na pagod ka.
Maaaring hindi po sa pagkain, pero yun pong emotional state po ng iyong buhay ay apektado. Bagaman tayo po ay talagang sa biyaya ng Panginoon nabubuhay. Kahit pa ang mga ginagalang ng mga lingkod ng Diyos ay nakakaranas nito. Wala pong eksemplo dito. Yung mga artista, kung mapapansin nyo, nawawala ho sila sa limelight kasi ho, sila po ay napapagod. Sila ho ay nalolobat din. Sila ay nadidepress. Kaya kailangan mag-hibernate o medyo tumago ng konti. Lahat, kahit na ikaw ay nakakaranas ito. So even Elijah has a lot of experience and ordeal na talagang kakaiba. And what we experience as ordinary men and as Christians or as men of God, ano ho ga ang mga nararanasan natin? Tayo ho ay magkakalayo ng distansya. Pero bakit parang we have one common denominator? Ito po yung kapag ikaw ay sobrang sipag, sobrang daming ginagawa, napapagod ka rin. Kaya nga ang ginagawa iba, namamasyal, nag-detox, nag-decompress, nagliliwalay, naglulustay para mawala ho yung pagkapagod o pagkabagot sa buhay. All problems, sabi ni William Halsey, US Navy Fleet Admiral noong Second World War. Ito pong si Admiral Halsey ay isang napakahusay na admiral na commander ng Navy Fleet na siya din ang nagdala sa grupo ho ni General MacArthur nung lumanding ho sa Leyte nung Second World War. Yung grupo nila. Sabi ni General Halsey, all problems become similar or smaller when you confront them instead of dodging them. Remember, ito pong ang ating pong bida, si Prophet Elijah, ay napakagaling ho niya. Talagang, he is one of my idol. Lodi. Ika nga, lodi ko siya bilang lingkod ng Diyos. Aba, intindi ng kapangyarihan ng Lord sa kanya. Pero, ay bakit po siya tumakas? At bakit siya tumakbo? Sabi ni Admiral Halsey, ang mga problema pala ay nagiging maliit kapag ito ay iyong hinaharap. Imbis na ito ay iwasan mo o pagtaguan mo. So kapatid, meron na agad tayong paalala. So kung problema ka, harapin mo. Dahil pagka hindi mo hinaharap, para ho ito naging multo, nakakatakot. Isa pa, sabi ni James Baldwin, isang American playwright, isa po siyang mahusay na writer, Black American, noong 1940s o 1950s or 1960s. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. Hindi daw natin kayang baguhin ang lahat. Pero kapag hindi mo hinarap ang inyong problema, ay walang mababago dito. May wisdom din naman. Meron din naman po tayo makukuha dito. So, ano kang sabi ito? Huwag kang tumakbo, huwag kang tumakas, harapin mo. Sige, tumakas ka, mahuli ka sa kanto. Mahuli ka ng mga barangay tanod, mahuli ka ng mga pulis, mahuli ka ng armed forces. Hindi ka pwede tumakas. Kailangan harapin po natin. So, ano ho ba ang nararanasan ng mga tao o even Elijah, ano kanyang naranasan? Number one is weariness. Ito ho yung pagkapagod. Sobrang hirap ng kanyang kalooban. Pagod na pagod siya at sa kabila ng lahat ng ito ay matindi ang pagkatakot niya. Saan ka napapagod, kapatid? Ito po, magtanungan nga po tayo. This is a personal question. Saan ka napapagod? Kaya ko po, Pastor, pagod na sa aking kasama sa bahay. Yan po ang nangyayari minsan. Pagod sa kasama sa bahay. Pagod ka sa mga mahal sa buhay. Pagod ka na sa karelasyon mo. Pagod ka na sa BFF mo. Ito po, yung pag-iisip ng bayarin, nakakapagod. Ako po ay nag-iisip. At habang iniisip ko itong bayarin, ay hindi matatapos nga ho ng May 15. Hopefully, matapos ho ng May 15.
ay di nga ho ay totoo naman. Naka-withhold yung paniningil ng renta, yung paniningil ng Smart, ng Globe, PLDT, at kung ano-ano pa, naka-withhold ho yung mga bayarin natin sa credit card, sa atin po mga cheque, sa sasakyan, amortization, sa bahay, lahat ay naka-withhold. Pero pagdating ho ng pag nag-lift na ang quarantine, ayun na. Bigla hong magkakaroon ng malaking pagbuhos ito. Yun ang iniisip ko. Kaya yung bayarin, sabi nga ng aking asawa, may pinadala sa aking medyo katatawanan po ito. Pero may bagyo pa lang darating kapag pagkatapos po ng quarantine. Ito ho yung bagyong Judith. Ano ho yung Judith? Judith ng iyong bills, Judith ng Judith ng iyong renta, due date ng iyong credit cards, due date, lahat ng due date. Ito pala yung due date na ito. So, ano po? Bakit ito tayo napapagod? Aba, ay pagod na ho Pagod na dahil sa walang ginagawa. Yun ho ang mahirap. Ngayon, na-realize po natin lahat, kapatid. Ngayon mo, kaya huwag nyo hong huhusgahan ng mga tambay. Dahil ikaw ngayon nakakaranas sa tumambay, ang hirap pala nung nakatambay, ano? Ang hirap pala, talagang masakit ng puwet, masakit ng likod, masakit ng punta dito, pupunta ka sa salas mo, pupunta ka sa ano pa gawang bahagi ng bahay na hindi na pupuntahan. Except doon sa bubong, sa kisame, nakapunta ka na sa attic mo, baka may underground ka pa. Lahat na napuntahan mo, nakakapagod ho. Yun po ang naranasan ni Elijah at yun din marahil ay nararanasan mo. Ikalawa, discouragement. Ito po yung talagang nakakapanlumo, nakaka-discourage, nakaka-unsyami. Ayaw na natin ng magpatuloy. Akin po pinag-aralan, medyo mahaba-haba yung pag-aaral ko dito sa buhay po ni Elijah. Alam niyo po, bago nagkaroon ng istorya ni Elijah, nag-umpisa ito kasi panahon ni Elijah, siya ho ay propeta ng bansang Israel. Nahati na. Remember, Israel was divided. The other one is Israel. Ang capital po niyon ay Samaria. At yun naman yung isa ay Judah, ang capital ay Jerusalem. So, siya yung prophet na itinalaga ng Lord doon dito po sa Israel. Kasi ang mga hari dito yung matitigas ang ulo. Alam niyo po, nag-umpisa ito ito po ay resulta din ng katigasan ng ulo ni Haring David. Of course, ayun po, si Haring David ay nagkasala noon. Nagkaroon siya ng anak, ang pangalan ay, nagkaroon siya ng asawa, ang pangalan ay Bathsheba. At bago niya nag-asawa yun, pinapatay niya si Urias. So siya talaga ang mayroong krimen o murder na ginawa doon. So, namatay po yung anak nila, pero later on, naging anak nito si Solomon. So, according to the prophecy, ay talagang magpapatuloy ho yung sumpa sa buong pamilya ni David. Dahil sa ginawa ni Haring David ito. Kaya, bilang mga kapatid, ito po ay gold nuggets na yung umaga. Ang isang tatay, kapag pasaway, ika nga may sira ang ulo ng ama, loko-loko, at ikay babaero, may problema ka. Dadaloy ang lahat ng sumpa nito sa iyong kaapu-apuhan. Kahit pa ikaw ay patawarin ng Lord, ay yung consequences nito ay matatanggap mo rin. Kaya ito'y dumaloy. Si Solomon sa chapter 11 ng unang mga hari, lalo sa verse 3, ay matindi ho naman itong si Haring Solomon na ito. 700 ang kanyang asawa at ang kanyang mga ginawang kabit o yung kanyang mga concubine ay 300. Napakarami. At bawat isang kanyang kinuhang asawa, yun ho ay mga foreigners at may mga Diyos-Diyosan yun. Kaya ang Israel noong panahon yun ay napuno ng napakaraming rebulto. Alam niyo po ang sabi dito sa chapter 11 na ito, sa 1 Kings, ay yung kinausap pala ng Lord ito si Solomon. Ang sabi kay Solomon, 2 beses na kinausap, ikaw nagbago na, kasalanan niyang ginagawa mo. Ay biro niyo itong napakarunong. Remember, who is Solomon? Who was Solomon? Si Solomon ay siyang author ng Kawikaan.
Proverbs, siya ang author ng Songs of Solomon, siya ang author ng Ecclesiastes, napakarami pang mga sinulat niya, napakausay niya, at sabi ng Biblia, wala pang tatalino sa kanya hanggang sa darating na panahon. Iba yung wisdom na ibinigay ng Lord sa kanya, pero kapatid, pagdating mo dito sa sin of the flesh ay talaga namang nagpakatindi-tindi ng pasaway itong si Haring Solomon. Kaya tuloy, nagiba, nawasak na hati ang bansang Israel. Hindi naman during his tenure, during his time, pero sa anak niya na si Rehoboam, nahati doon. Dalawa na lang ang napapunta sa kanilang tribo, samantalang doon sa kay Rehoboam na kanyang kapatas o yung kanyang tauhan ay 10. Yun na, nag-umpisa na ho na nagkaloko-loko ang buhay ng Israel. Sumamba na sa Diyos-Diyosan ang Israel. Remember, yung Israel, ang capital is Samaria. Almost all of the kings who ruled in Israel were evil. Lalo na ho yung kailang mga asawa. Dito naman sa Jerusalem, sa Judah, na capital of Jerusalem, may mangilan nila namang hindi sumusunod sa utos ni Yahweh. At may mangilan nila na talagang pasaway din. Kaya ako mention po yung mga asawa dahil yun ho ang nasa sa likuran kung bakit sumasama din ang kingship ng bawat hari. Remember, ito po pinag-uusapan natin ay panahon ni Elijah, ang asawa ni King Ahab ay si Jezebel. Si Jezebel ho dito ay napakadiktador ng babae ito. Abay, biro nyo dito, yung binasa natin, mas matapang pa itong si Jezebel kaysa kay King Ahab. Medyo may pagkatakot pa ng konti ito, pero mas matindi naman ang takot ito si King Ahab sa kanyang asawa, na siyang nagpahatid ng sulat doon sa kanyang messenger, ng message sa kanyang messenger na sabi niya, buhay ang mga Diyos. Take note, Diyos, small d, ibig sabihin yung mga Diyos-Diyosan niya. Remember, ito si Bathsheba, si Jezebel ay meron ng 450 na naglilingkod sa kanya dito kay sa Diyos nila na si Baal. At sa kay Asherah ay may 400. Aba, ay kahit sa panahon ito, napakarami nun. 950 na mga bulaang propeta naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Ganon ho, katindi. At yung pagpapadala ng message na yun ho ang nakagulantang. Yun ho ang nakatakot dito sa ating lingkod ng Diyos na si Elijah. At remember, sa chapter 17 at chapter 18, abigin napakatapang ho nito. Biro nyo mga kapatid, ang sabi ni Elijah kay King Ahab sa chapter 17, for 3 years ay magkakaroon ng tagtuyot dito. Walang ulan, no rain. Ay meron pang kasunod yun, until further notice. Hanggat hindi ko sinasabi, abay pagkakatindi naman ng propetang ito na ipinadala ng Panginoon. Ganon siya katapang. Kaya ho, nagkaroon ng tagtuyot. Anong ginawa ng Lord naman dito sa lingkod niya? Abay, sabi niya, oy anak, pumunta ka doon sa batis ng Karit, sa Brook of Shuri. Pumunta ka doon, maganda ang dami ng tubig doon ka kukuha ng tubig, and then, padadalang kita ng pagkain. Padadalang kita ng uwak at na magdadala sa iyo umaga at hapon. Abay, ganun, ito po yung another nugget galing sa Lord. Kapatid, if you consider yourself as a servant of God, if you consider yourself as a disciple of Jesus, a believer of Jesus, huwag kang mag-alala kahit na magkaroon ng tagtuyo, kahit na magkaroon ng lockdown o ECQ. Ang Lord ay magpapadala ng iba-ibang mga tao, iba-ibang, kita niyo yung uwak. Ano po yung uwak? Yung uwak ay simbolo ng isang madamot na ginagamit ng Panginoon. So, hindi ko naman sinasabi yun, yung mga barangay ay madamot. Pero, ibig sabihin po nun, anybody can be used by the Lord para i-supply pa ang kailangan mo. Tingnan mo ngayon, nag-enjoy ka, ang dami mong sardinas, ang dami mong kape, ang dami mong sa ibang lugar ay talagang kumpleto sila. Meron pang karning manok, may baboy, meron pang kung ano pa. Pero ano man po yan, pagpasalamat natin sa Panginoon, ganun kabuti ang Lord sa atin. No rain until further notice.
Abay, pagdating ho ng chapter 18, aba, ay hinamon naman talaga hong galit na galit ang Lord. Inutusan niya si Elijah. Sabi ni Lord sa kanya, "Hey, puntahan mo si Ahab at sabihin mo na hinahamon ko yung mga propeta ni Baal na magkaroon kayo ng paligsahan." Kaya tinipon ang buong Israel doon sa Mount Carmel at sila po ay nagpaligsahan na kung sino yung makapagpapalagablag nung handog na toro o baka na punong-puno ng tubig ang ilalim o binuhusan ng tubig na walang apoy, ay yun ang kikilalaning tunay na Diyos. To make the long story short, ano po ang nga, yung 450 ay napagod na sa kaikot at kada dasalsan. Ano biro niyo, binuli pa ni Elijah. Sabi ni Elijah, sige pa, sumamba pa kayo, worship pa more. Baka naman yung Diyos ay tulog, baka naman busy, baka naman may ginagawa, sige pa. Kaya ang ginawa ko ng mga propeta nila o yung mga lingkod ng Diyos-Diyosan ay talagang naggahit na sila po ng katawan hanggang sa magkadugo-dugo na. Pero wala pa rin nangyari. Pero ito po ang napakagandang ginawa ng Lord through the prophet Elijah. Kahit na binuhusan ng tubig yung paligid noong bato, 12 bato symbolizing the 12 tribes of Israel, ipinatong hudo yung toro, pinatay, and then alam niyo po, napakaganda. The Lord send fire. Tinupok. The Lord consumed the effort. Yun pong paghahandog na ginawa ni Elijah ay kinalugdan ng Panginoon. Kaya sabi ng propetang Elijah sa mga taong naroroon, sa mga Israelita, kita niyo na kung sino ang Diyos natin, totoong Diyos. Kaya hulihin yung 400 naman po yan. At sila'y patayin, kaya pinatay ni Elijah. Ang akin pong take dito, hindi naman yan literal na pinatay. Hinayaan niya na yung mga executioner ang gumawa. Pero at his own approval, so siya rin ang nagpapatay. And I believe, pati yung 400, isinama na rin doon. So, ano po ang nangyari? Ito po, sobrang tapang ng tao ito. Pero, bakit gawa dito sa pagdating sa chapter 19, ay biglang yung kanyang tapang ay napalitan ng takot? Talagang biglang, sudden change? Ano nangyari? Ano pang naranasan natin? We become negative talker, pessimist, nagiging negatibo tayo. Ito po, pag naunahan ka ng takot, nalilimutan mo ang iyong kapasidad na magtagumpay. Am I clear? Kaya wag po nawa tayo magpauna sa takot. Alam niyo sa boxing, kaya yung unang salvo, yung unang suntukan, yun ho, kagad ang layunin doon ay talagang maghasit ng takot, maghasit ng fear doon sa kalaban para masira yung diskarte. Ganon din po sa giyera. Unahan. At kapag ikaw ay natakot na, ano po ang nangyayari? Yun, medyo napabilis siya takot. Lord, tulungan mo nga ako dito. Nawala ang aking ginagawa. Ayan. Meron pa ito sa ilalim. Ayan. Meron pa doon sa taas siya. Parang nawala yata. Ito, pasensya na po kayo. Ito ho, live. Ito po ay live. Yan. Nalilimutan mong anak ng Diyos, kapatid, kapag ikaw ay naunahan ng takot. Nalilimutan mo na ikaw ay ang tatay mo, isang may-ari ng langit at lupa. Nalilimutan mo, kaya nga tayong lahat po ay natututo na mag-comment, magparinig sa pamamagitan ng ating mga post sa Facebook. Nalilimutan natin. Have you forgotten that you are a child of God? Kaya i-provide ng Lord ng lahat ng pangangailangan mo.
Ako nga rin minsan, talagang hindi ko rin maiwasan, nagiging pessimist din ako. Minsan naiisip ko, mas mabuti pa yung iba. Tignan niyo po, ito po yung sitwasyon natin. Yung iba na tumatanggap ng social amelioration program, at yung iba tumatanggap ng mga ng ibang mga LGU o DSWD benefits, pagkatapos ng lockdown na ito, wala ko silang problema. Life has to go on. Pero, tingnan po ninyo, I hope hindi lang ako nag-iisa dito. Marami po tayo. Na tayo ho, pagkatapos ng lockdown na ito, o ngayon pa lang, hindi tayo, we are disqualified from ito pong SAP na ito, o SAC. Disqualified tayo, hindi tayo pwedeng tumanggap. Sabi nila, tayo naman tayo may kakayanan sa sarili. Ano ho? Kahapon nga, natanggap ko yung message mula sa Dole Assistance. Disqualified daw, hindi daw po pwede. In-refer sa disqualified daw. Sabi ko, isan pa kaya kami mag-qualify? And then pagkatapos po nito, mga kapatid, ay haharapin natin yung mga pagbabayad, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ano pa ho? Magbabayad ka ng buwis mo. Magbabayad ba? Remember, April ho ngayon. March hanggang March 31, supposed to be dapat ay bayaran ng atin pong real property taxes. Ngayon pong April hanggang April 15 ay bayaran ng atin pong magpapile po tayo ng atin pong individual income tax return. And so forth and so on. Ang dami po natin iintindihin. Magbabayad tayo ng mga bills, magbabayad ng atin pong amortization, ng ating monthly. Ang dami po kaya natin binabayaran. Pero, nagiging pessimist tayo. Bakit? Parang mabuti pa sila. Sila na nakakatanggap ng biyaya galing sa gobyerno, ay walang problema later on. Parang wala silang pakialam. Kaya naman, sana lamang, yung mga tumatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, sana magpakatino na po kayo. Sana huwag niyo ibili ng droga. Sana huwag niyo ipagsugal. Sana ibili niyo ng pagkain para sa inyong mga anak. Pero ito po ang aking natutunan. Hindi natin kinakailangan umasa sa mga support na ito. God is able to supply all our needs. Can I hear amen? Ang Lord ang magpapadala ng lahat ng ating pangangailangan. Siya po ang gagawa ng kapamaraanan para sa atin. Kaya, siyempre, normal lang mo yung pagiging pessimist natin. Yung ikaapat mo na naranasan ni Elijah. Aba, nakaisip ko kaya siya magpakamatay. Pastor, paano mo siya magpapakamatay? Remember, mga kapatid, ang sabi doon, meron siyang utusan. At yung utusan ay iniwanan niya. Siya ho ay maghapong naglakad. Maghapon ho siya naglakad. Ano ang ginawa niya? Naglakad ho siya doon sa wilderness, sa disyerto. Ito po ang inyong tandaan. Yun ay kinarito sa loob ng bahay, napakainit. Tagaktak ng pawis, ubusan tubig mo sa katawan. Ay lalo na ho yung ikaw ay nasa disyerto. Ay tiyak na ikaw ay mamamatay doon sa init. Pero ito ho si Elijah, dahilan sa kanyang pagkatakot dito sa threat na kanyang narinig mula kay Queen Jezebel, ay siya ho ay basa. Wala siyang direksyon. Para ho siyang basa, lakad-kilakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niya paguri ang sarili niya. At siya ho ay magpapakamatay na. Remember, ano ang sabi niya? Panginoon, o Yahweh, pagod na po ako. Kunin mo na po ako. So siya po ay talagang nagbalak siya na siya ho ay magpakamatay. Wala siyang direksyon. Kapatid, I'm talking to you. Marahil ikaw din nakakaranas ng ganito. Huwag mong i-execute ano man nasa isip mo. May magandang plano ng Diyos para sa ating lahat. Ikalima, yung kung naranasan ni Elijah. At nararanasan mo rin. A desire to withdraw from our calling. Ayaw na kaya natin magpatuloy sa ating mga panawagan ng Diyos sa atin. Pagpagod ka na, ayaw na magpatuloy dahil parang wala nangyayari sa inyo ginagawa. At nangyayari din sa akin yan. Akalagay nyo sa inyo lang. Sa mga pastor, evangelist, prophets, mga lingkod ng Diyos, sa mga ministro.
Alam niyo, mas nakakapagod sa akin o sa amin, bilang mga pastor, yung tagal na po ng panahon na nagtuturo ka ng mabuti o ng salita ng Diyos, eh parang kinakapagod yung sarili ko, parang wala naman yata natututunan ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil nakikita ko parang, ito naman yung sa akin, parang hindi lumalago. Parang konti lang yung nag-grow talaga. Ang dami na po nating na-reach out, ang dami na nating pinakain, ang dami nating pinaaral, ang dami nating inabot. Bible study, sinel group, small group, D group. Ang dami na po natin inabot. Sa iba-ibang panig ng kung saan-saan pang panig. Minsan ho, ay nakakapagod din. Parang ayaw mo nang magpatuloy. And do you know how to encourage your pastor? Alam niyo ba kung paano i-encourage niyo ako o kami? Ipakita mo naman ikaw yung nagmamature. Ipakita mo naman ikaw yung bunga. Baka hapon ako yung natuwa. And yung mga previous days, natutuwa ako. Yung challenge po natin na mag-devotion through our scripture, observation, application, and prayer, aba ay natututo na akong gumawa ang karamihan. Ibig sabihin, natututo na mag-dwell, mag-dig sa Word of God. Alam niyo, kapag ka ikaw ay natututo mag-dig, lalalim ka. Ikaw mismo mag-grow. At yung binabasa mo, pinag-aaralan mo, yun na magtuturo sa iyo na ikaw ay umayos at tumino. Kaya kayo po na nakikinig, napakahalaga na kayo po ay magkaroon ng devotion, na kayo po ay mag-aral. Dahil hindi ka lalago. I tell the truth, kapatid. Hindi ka lalago kapag ka hindi ka nag-aral. Hindi ka lalago sa Facebook, hindi ka lalago sa TikTok o sa YouTube. Walang social media makapagpapalago sa iyo. Ikaw mismo ang magpapalago sa sarili mo by way of your devotion, by way of your fellowship, by way of your prayer, by way of your helping other people, discipling other people. Tayo pong lahat ay nakakaranas ito. We need to find new energy, new vision, and new sense of purpose. Ito ho ang kailangan natin magawa. Maibalik muli yung kung sense of purpose natin. Ikaw ba, alam mo ba kung ano, bakit ka nabubuhay? Do you know why you are still alive? Ang Lord may buhay na ibinigay sa iyo ngayong umaga. Buhay ka. Dahil may pagagawa pa sa iyo ang Panginoon. Hindi pa siya tapos sa iyo. Marami pa siyang ipagagawa. Kailangan mo ng lakas. Kailangan mo ng panibagong vision. Kapatid, we share the same ordeal. Pero kailangan tayo sama-sama. Sama-sama po tayo. Ito po ang magandang ginawa ni Elijah. This is Elijah's resolve. What do we need to do to be renewed? Kapatid, paano tayo marirenew? Alam nyo ba ho, na ang quarantine na ito, kayo ay sa dami na po natin mga nababasa, napapanood sa social media, eh parang tumatalino na rin po tayo. Parang lang. Ang gagaling. Ano nyo ba ibig sabihin ng quarantine na ito? Ibig sabihin po, inire-reset ng Lord ang clock natin lahat, buong mundo. Inire-reset, sobrang busy nating lahat. Lalo na ikaw. Sobrang busy mo. Kaya hindi mo natuloy makausap si Lord. Oh, I will borrow my wife's statement. Marami nga naman tao ang nagsasabi pag tinanong mo, sino ang gusto pumunta sa langit? Nasa ka ba? Eh, nasa naman lahat. Eh, pero yung pagpunta sa church, eh, hindi naman magawa. Ay, langit pa kaya? Ay, ngayon, ang nire-request mo sa amin, sa tingin mo kaya makapunta ka sa langit? Of course naman po, Pastor. Ngayon, eh, ito nga, nasa bahay ka na lang, hindi ka pa nanonood, hindi ka pa nag-witness on time.
I-share po rin nyo, mga kapatid. Ito pong atin pong live stream, ang isang tulong na magagawa mo, i-share mo ito sa wall mo. Para mabasa po o para marinig po ng iba, mapanood ng iba. Ito po isang malaking katulungan. Inire-reset ng Lord ang mundo, sobrang busy nating lahat. Dati noon, kung kailan linggo, saka kami trabaho. Kung kailan linggo, saka kung daming trabaho. Basta naglalaba. Kung kailan linggo, naglalaba ka dahil mga araw. O di maglaba ka na maglaba ngayon, hanggang sa magsugat ng kamay. What no, I'm just making it light, mga kapatid. Ang dami mo kayong dahilan. Sana linggo ay linggo. Kaya ngayon, everyday is Sunday. Oh, look at you. Look at us. Aba, minsan nga 2 beses lang isang linggo maligo. Dahil nasa bahay naman, ay ang pagtututbrush, 2 beses isang linggo. Kasi walang pasok. Anyway, ang quarantine, it means for us to be reset. Kailangan, wala kang time sa family, may time ka na ngayon sa pamilya mo. Mag-bonding kayo ng pamilya. Dati noon, bonding with family, bonding, pero hindi naman ito yung bonding. Ito na yung bonding mo sa pamilya mo. Time for yourself. Wala ka na rin time sa sarili mo. Pero itong malaga, time for the Lord. Ano po ang kailangan natin? Number 1 is rest. Ito ang ginawa ni Elijah. Abay, sa sobrang pagod tulog plakda. May paalala ang Lord na magandang mensahe sa atin. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan, sige pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Wow! Sabihin natin, Amen. Sa Lord pala may kapahingahan. Pasanin nyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Hallelujah! Sa Lord ay may kapahingahan. Kaya, kapatid, i-enjoy mo lang yung pag-stay mo sa bahay. At habang kinagpapahinga, abay, syempre naman, gawin mo kung ano yung dapat mo gawin. Mag-aral ka ng salita ng Diyos, magbasa ka rin ng mga books. At dapat marunong ka rin mag-identify kung fake o kaya ay legit yung binabasa mo o pinapanood mo. Ubus na minsan yung Korean novela, pinapanood mo Ubus na. Yung aking combat na pinapanood, lahat ng series, parang patapos na. Wala na. Kaya lang, ito po ang sinasabi ng Panginoon, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. May kasunod pa, sapagkat madaling-dali na aking pamatok at magaan ang pasahan yung ibibigay ko sa inyo. Magaan. Sabihin mo sa iyong sarili, magaan. Ibig sabihin, kaya mo yan. Kaya ko yan. Yung hirap na pinagdadaan natin, malalampasan natin yan. We shall overcome. Ikalawa na ginawa ni Elijah, after he rested, he eat. Ano po ang ginawa niya? He eat. Atin pong, nakakatuwa naman. Ang Lord pala ito po gold nuggets mula sa Panginoon. Pag ikaw ay naglilingkod sa Kanya, pag alam mo na sumusunod ka sa Kanya, alam mo ikaw ay obedient disciple of the Lord. Ang Lord, hindi mo problema ang pagkain mo, may tagapag-silbi ka, may tagapagdala ka, may chef ka na ipapadala ang Panginoon. Yung isang kapatid natin ay nag-post, salamat po sa nagbigay ng nilutong lutunan at tinola. Kami nakatanggap din ng isang araw galing sa kay Tita Elvie. Ano gayon? Calderetang chicken. Wow! Luto na. Talagang ang Lord ay magpapadala ng mga tagapagluto ng pagkain para sa atin. Ano po dapat natin ko? Hindi kumain tayo. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Maganda po sinabi dito ni Timoteo. Ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan,
sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. So, meaning, lahat ng kasulatan, ito ho yung Word of God. Ito yung kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang. Kaya, napakahalaga, kapatid, tulad nga na sinabi natin kanina, na ikaw ay pumili bawat araw ng talata, o kung gusto mo chapter, if you have time, pumili ka, mag-devotion ka, kumain ka ng salita ng Diyos. Sa gayon, ito ho ang magtuturo ng katotohanan sa iyo. Ito ang magsasaway sa kamalian mo. Ito ang magtuturo sa likong gawain mo. At ito rin ang magsasanay para maging matuwid ang buhay mo. Napakabuti ng Panginoon. Yung kanyang salita ay buhay. Kapag ka pinag-aralan mo, ikaw ay lalaki, you will grow, you will go, you will glow. Kapatid, natuwa ako dito kay Ellen Rose, kay Min, kina Ann Rose, at sa iba pa, kina Vanessa. Hindi ko man masabi lahat, sa atin pong kina si Senet, at iba pa natin mga kapatid, iba hindi nagpo-post ng kailang mga journal o devotion, i-post po ninyo sa ating group chat. Nakakatuwa kayo dahil kapag ka ikaw ay nag-aral ng salita ng Diyos, ibig sabihin kumakain ka ng salita ng Lord. Ito po yung kailangan natin para tayo ma-rejuvenate, para tayo ay magkaroon ng panibagong kalakasan para magpatuloy tayo sa ating mga lakarin o sa ating mga journey, mga kapatid. Magpatuloy tayo. Pero tandaan po ninyo, hindi lamang ho ito once a week, ito po ay on a daily basis. Yun yung Joshua chapter 1 verse 8 gabi at araw, sinasabi doon. Basahin salita ni Yahweh, gabi at araw. Pero ito po, at least once a day, gawin mo ito kapatid. Makakahawa ka. Kaysa doon sa pinopost mo, puro mga hugot, puro crush, puro mga girlfriend, boyfriend, wala nang masama na i-shoutout mo sila, pero pag yun lagi ang laman ng puso mo, ibig sabihin, naku, kawawa ka. Kawawa ka. Kailangan mo na manatili sa presensya ng Panginoon. Magbasa ka, mag-aral, kumain. Ikatlong ginawa po ni Elijah, and this is also what we need to do. We need to drink. Siya ay nagpahinga, kumain, ang niluto ng anghel, at may tubig pa. May kasama pang mineral water, binigay ng Lord. Hallelujah. Ito ang maganda mo sa mga lingkod ng Panginoon, may personal chef. At ito po, John chapter 7, verses 37 to 39, ang Panginoong Jesus mismo, ang nagsasabi ito, sa kalulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ay sa sinasabi ng kautusan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ito pa, ang tinutukoy niya ay ang Espiritu tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Sapagkat hindi pa rin pagkakaloob noon ng Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ang sabi ng Panginoong Jesus, uminom kayo sa akin. Ayun, lumapit kayo sa akin, kayo mga nauuhaw. Come before the Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo mga kapatid. Kailangan natin ng banal na spirito. Minsan ako ay nag-iisip, no matter how hard we teach or we disciple people, talagang nahihirapan ng mga tao sumunod. All we need is the Holy Spirit. Ang prayer natin ngayon, Panginoon, dalawin nga ng iyong banal na Espiritu ang iyong mga anak at ikaw po ang magturo. Dahil kapag ka ang banal na Espiritu ang siyang pumuspos sa mga anak ng Diyos, no buts, no ifs, no reason, walang mga dahilan, walang mga alibay, basta susunod ka na lang, and you are ablaze, and you are on fire, na gawin mo kung ano pinapagawa ng Panginoon sa iyo. So tayo ay patuloy na uminom
Nasain natin na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Nasain natin na tayo ay mabuhay na nandun sa Espiritu. Hallelujah. Ika-4 po, listen for God's still small voice. Bilang mga lingkod, paano magkakaroon natin marinig yung maliit na tinig ng Panginoon? Ito po, John chapter 10 verse 27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kapatid, kung ikaw talaga'y tupa ng Diyos, kung ikaw'y talagang tupa, alam mo kung paano pakinggan ang tinig ng iyong pastol. So, malalaman mo yan. Malalaman mo yan, kapatid. Malalaman mo yan. Continue to listen for God's still small voice. At yun ang mag-guide sa'yo kung ano ang pagagawa, kung ano ang gagawin mo. Pero tingnan mo rin, i-discern mo, baka ito ay boses ng diablo sa'yo. Number 5, ito po yung huli na. Return to the bedrock of faith. Ano po yun? Si Elijah ay sabi ng angel of God, kumain ka ulit. Ginising ulit siya for the second time. Kumain ka ulit. Dahil mahaba-haba pa itong lalakarin mo. For 40 days and 40 nights, naglakbay siya papunta doon sa Sinai. Ay talagang matinding pagkain mo. Parang may camel, may humps na reserve ng kanyang pagkain na ibinigay ang Lord kay Elijah. Kapatid, ano po ang dapat natin gawin? Bumalik po tayo sa Kanya. Wala tayo ibang pwedeng gumawa. Sige, kung ayaw mo na sa Lord, ano mangyayari sa iyo? Saan ka pupunta? Kay Satanas. Lalo ng kadiliman. Lalo ng banas ang aabutin mo doon. Sobrang init. Ito po, sabi ng Zechariah chapter 1 verse 3. Kaya't sabihin mo sa kanila, pinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Ulitin ko po, sabi ng Panginoon to Prophet Zacarias, sabi niya sa Israel, dito sa lahing matitigas ang ulo. At marami ito rin siya sabi ng Panginoon sa ating lahat, dito sa mga lahing pasaway, manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Kapatid, marahil ang buhay mo ay puno ng kaguluhan, kalungkutan, hapis, matindi ho yung pressure, anxiety, depression. Marami tayong problema. Lumapit tayo sa Panginoon. Ito lamang sinasabi niya. Sabi ng Lord sa Isaiah chapter 1 verse 18, come, let us reason together. Halika kayo at magliwanagan nga tayo. Ang Lord ay nagtatawag sa kanyang mga anak sa pagitan ni Prophet Isaiah. Halika kayo at magliwanagan nga tayo. Come, let us reason together. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Kayang paputiin ng Diyos ang ating puso, yung makasalanan, para tayong maruming basahan. Pero pagka naging matigas ang puso natin, mamamatay tayo. Mamamatay ka kapag kayo naging matigas ang puso. Ito ang panawagan ng Panginoon sa wherever you are, kapatid. Saan ka man naroroon. Ito'y para sa iyo, para sa akin. Manumbalik ka sa Panginoon. Ibalik mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kung meron kang pangangailangan, hayaan mo siya. Meron kang nakadagdag ng buhay sa sino man nag-alala, wala. Kung yun yung ibon, sabi ni Haring Solomon, o sabi ng Panginoon mismo, kung yung ibon, eh hindi niya inaalala kung anong kakainin niya. Kung yun yung mga bulaklak, ay hindi nakapagsuot ng ganong karirigan na damit si Haring Solomon. O ito nyo, ang Lord ay nagbibigay ng bagong blessing. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Ang kailangan ay manumbalik. Manumbalik tayo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga ginawa. Kapatid, iniimbita kita, inanyayahan kita.
Iyupo mo yung ulo, saan ka man naroon, tayo po'y mananalangin. At kung gusto mo, sumunod ka sa prayer na ito, isang panalangin ng pagtatalaga ng sarili sa Panginoong Hesus. Sabihin mo, Panginoong Hesus, hinihingi po ako ng tawad sa aking katigasan ng ulo, sa aking pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa remulto, o sa mga bagay na ikinagagalit mo. Patawad po, Panginoon. Ako po'y nagpapakumbaba. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at bilang aking Diyos ng buhay. Maghari ka sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, alam kong iniligtas mo ako sa kapahamakan. Salamat po dahil alam ko na ako ay may buhay na walang hanggan. Ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, kapatid. Father, we are thankful and honored having you in our midst. Ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan at kagalakan sa aming puso. Ikaw po ang nagbibigay ng kaligtasan. Ikaw ang nagbibigay ng assurance na ikaw magpuprovide ng lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga lalaki at babae, matanda at bata na nagtiwala sa iyo sa oras na ito. Salamat po. Hayaan mo po, Lord, ano man ang ginagawa ng iyong anak na ito, idantay mo nga ang iyong kapangyarihan, idantay mo ang iyong kamay, banal na spirito, puspusin mo po ang iyong anak na ito. Hayaan mo pong abutin ang virus na nasa kanyang katawan at palayasin ang lahat ng gawa ng diablo sa kanyang buhay. Hayaan mo nga, Panginoon, na dumaloy ang covering mo laban sa anumang virus o COVID na ito sa aming buhay. Lord, we declare freedom. We declare healing. And we declare na kami po ay tunay ng iyong minamahal. Salamat po. Kami po ay ligtas at kami po ay magpapatuloy ng paglilingkod sa iyo. Magpapatuloy kami ng pamamahinga, magpapatuloy kami ng pagkain, magpapatuloy kami, Panginoon, ng pag-inom, magpapatuloy kami ng pagsunod sa iyo, at magpapatuloy kami, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo. Salamat po. You are alive. You are able to do everything. Panginoon, salamat po sa mga kapatid na naroroon sa iba-ibang panig ng mundo. Hayaan po, Panginoon, ikaw ang mag-ingat sa aming mga kamag-anak sa North America, especially sa Daly City at San Francisco, sa Las Vegas, ang aming mga church to, mga kaibigan. Lord, sa California, sa buong California, at sa iba-ibang panig ng Amerika, Panginoon. Lord, hayaan po, Panginoon, na isama po namin sa aming panalangin ang bansang United States. Ang Amerika po ngayon, ang siya pinakamarami, Panginoon, na infected ng coronavirus. 986, 375, almost 1 million, Panginoon. Ang namamatay na ho ay 53,928, Panginoon, as of yesterday. Ang gumaling ay 102,000, napakarami na po. Lord, we pray na ikaw po ang magpadaloy na iyong kagalingan at patuloy na mag-release ng Lord ng complete healing sa aming lahat. Sa Italy, ganun din, 195,000 ang may sakit. 26,000 ang namatay. Pero salamat po dahil mayroong 63,000 na pinagaling ka na. Ganun din po sa United Kingdom, sa China, Lord, sa Russia, at sa amin, sa South Korea. Panginoon, pinapakita mo po, Panginoon, ang iyong kagaling at sa lahat ng panig ng buong daigdig, Panginoon, nananatili ang iyong kabutihan. Lord, special mention sa aming bansa.
As of yesterday, meron na pong 7,274 na infected with COVID-19. At meron na pong 474, almost 500 na, Panginoon, ang namamatay. Samantalang ang pinagaling mo na ay 792 or may 800 na. Panginoong Jesus, hayaan mo po, Panginoon, akin pong ilayhan, Panginoon, ang mga bansang ito kasama na po ang aming bansa. Lord, hayaan mo po na yung mensahe mo ay tanggapin ng mga bansang ito, Panginoon. Yung mensahe mo na magpakumbaba, humingi ng tawad at kilalanin ka bilang Diyos at Panginoon ng kailang mga buhay. Hayaan mo rin, Panginoon, ang kagalingan mo ay patuloy na dumaloy, ganoon din po ang protection mo. Lord, sino man ang culprit sa pagpapakalat ng virus nito, deal with it, Lord, more severely in Jesus' name. Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos at siyang gumawa, Panginoon, ng karampatang action. Sabi mo nga, Panginoon, vengeance is mine. Kaya hayaan mo po, Panginoon, ikaw kumilos sa lahat ng ito. At hayaan mo po, Panginoon, ideklara po namin na ikaw ay nananatiling buhay sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, dahil ang iglesia, ang Lord of Harvest Batangas AG Church ay nananatiling buhay. Sa kabila ng lockdown, kami po ay buhay. Kami po ang iglesia. Kami po, Panginoon, ang magpapatuloy na magpahayag ng iyong mabuting balita. And Lord, ikaw din ang magpuprovide ng mga pangangailangan namin. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na ngayon ay nakaranas ng healing, na ngayon ay nakaranas sa comfort. Kami po ay may kapayapaan sa iyong harapan. Thank you, Lord. At ngayon pong umaga, kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay sabay-sabay na tumanggap ng pinakamayamang pag-ibig ng Diyos Ama. Ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesus at ang pakikipisan ng Santong Espiritu sa mga ating lahat, covering against the COVID-19 and wisdom from the Lord, ay patuloy nating maipamuhay at ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat ng ating kakainin so that we are able to share with other people, lalo na ang salita ng Diyos. Kumayo tayong lahat kasama ang kapayapaan at kagalakan ng Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po. God bless po. At i-share po ninyo ang live stream na ito, nawa ay patuloy tayo mapagpala ng Panginoon.